ito yung sunod, mga kababayan. Speaking. Speaking po, mga kababayan. Ano na naman yan, Ken? Ito ang sunod, ha? Mga kababayan, alam ko na nabubuisit na kayo kay Digong. Alam ko na galit na kayo kapag si Digong ang pinag-usapan. Nakakasawa naman yan. Kaya ako din, sawang-sawa na rin ako. Alam nyo, gusto ko, mga kababayan, no? Antayin ko na lang si Digong, kailan po ba siya mamatay? Kailan po ba siya mamatay? Para ang hihintayin na lang po namin ay kailan po ang 40 days niya at 1-year anniversary. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, speaking of Digong. Speaking of Digong, mga kababayan, alam nyo ba? Mismo ang abogado ng ICC noon nagsabi na ano nga ba ang pinakamalaking ebidensya kung bakit si Digong hindi na makauwi at makalaya pa. Mga kababayan, Ken, punta ka sa burol ni Digong, kalayo-layo nun, Mambanila Ice. Paano ko pupunta? Mamasahe ako 70,000, 130 balikan. No! Tapos pagdating ko doon, wala akong mapala. Losok niya. Kalayo-layo nung dahig. Silaban nyo na lang yan. Tapos ipalipad yung abo, ipaanod yung dagat. So ngayon, mga kababayan, ito po ang katotohanan na mismo ang abogado ng ICC noon, no, nagsabi na ang totoong ebidensya at patunay na kung bakit hindi makauwi si Digong at hindi na makalaya pa, ang totoong ebidensya ay iyong statement niya. Ano nga bang statement ni Digong? Ulitin ko, mga kababayan. Alam niyo, yung taga-ICC, pupunta ako doon, hulihin nila ako, execute me right now. Pagdating nung pagsasampalin ng mga putang inang yan, you son of a bitch. Ikaw, Obama, you son of a bitch. Kita ninyo? Isa po yan sa mga patunay, mga kababayan, at ebidensya na kung bakit si Digong hindi na makakauwi pa. Yung mga salaysay niya, yung mga statement niya, at yung mga lumalabas sa bunganga niyang putang ina niya. Diba? Mayabang kasi. Sa totoo lang, mga kababayan. Mayabang kasi. Ito po Marine Colonel Ariel Querubey Burgess. Ito po, mga kababayan. Tignan nyo Mayabang kasi ang lolo nyo. Kaya isa sa rason at kadahilanan na hindi siya makakauwi dahil sa kanyang mga statement. Ano nga bang statement niya? Pakinggan ninyo. Isa sa pinakamalaking hakbang pabor sa prosekusyon laban kay FPRRD ang dalawang lumabas na desisyon kamakailan mula sa International Criminal Court. Ito ang opinyon ni dating ICC Judge Raul Pangalangan sa desisyon ng korte na angkinin ang jurisdiction sa kaso ng dating Pangulo ng Pilipinas. Pinasura rin nito ang petisyon ng depensa na bigyan ng King Pangulong Duterte. What is the heaviest evidence? For me, it's his own statements. The statements. Okay. So, It's not like he can invoke like temporary insanity while he was making those statements. well, Or that it was for that satire. defense to prosper, he would have to invoke insanity too often in the past during his 6 years in office, because and even beyond his latest appearance before the Diba? House. Kita ninyo, mga kababayan, narinig ninyo sa tanong ni Corina, ang kadahilanan si Digong kung bakit hindi na makauwi pa. Ang kadahilanan na si Digong hindi na makalaya-laya pa dahil sa kanyang magandang pananalita. Dahil sa kanyang magandang ugali. Dahil sa kanyang napakabait na bunganga. Maalaanghel kung magsalita. Maalaanghel, akala mo hindi makabasag pinggan. Kayabangan. Kita ninyo, mga DDS, mismong ICC lawyer na nagsabi, ang rason na kung bakit si Digong ay naipit at hindi na makauwi at makalaya-laya pa, putang ina niya.
dahil sa kapangitan ng ugali. Tapos yan sasabihin ninyo, mabait na tao, maprinsipyo, nakatulong sa bansa. Putang ina. Behind of all what Digong's dead. Dead, hindi patay ha. Lahat po yun front. Lahat po yun ay front lamang. Front, una. Nagpa-implement ka ng war on Kineme. Ito, I will tell you frankly mga DDS. Kahit hindi mga DDS, lalong-lalo na sa mga nanonood sa akin ngayon. Imagine ninyo, isipin ninyo at aralin ninyong mabuti. Ito, napaka-imposible mga kababayan, sa 5 segundo hindi nyo ito maintindihan. Nagpa-implement ng war on drugs si Digong. Pero ilan pong drug lord ang namatay? In Metro Manila. Tanong ko lang. Nagpa-implement ka ng war on ganon, war on ganyan. May nabalitaan po ba kayo na may drug lord namatay? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, believe na believe ako kay Digong noong tumakbo siyang presidente. Bakit? Anong sabi niya? Mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nanood sa akin. Mga DDS, magalit na kayo sa akin hanggat magalit kayo sa akin. Karapatan nyo yan. Hindi naman kayo patay, buhay naman kayo. Tanungin ko kayo. Tanungin ko. Diba? Tapos tumakbo. Bilib na bilib ako sa kanya. Noong 2016, 2017, 18 hanggang siya yung umupo. Pagtungtong ng 2020 hanggang ngayon, wala na. Bakit? Alam nyo ang ginawa ni Digong, mga kababayan? Ganito yan. Kung ako manalo 3 to 6 months, ubos ang droga, kayong mga adik, papatayin ko kayo. Huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Sabi niya. Ngayon mga kababayan, uulitin ko ha. Uulitin ko mga kababayan. Kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga. Ulitin ko ha, ulitin ko. Kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga. Kayo mga adik, papatayin ko kayo. Ulitin ko, mga kababayan, imposibleng hindi nyo pa rin naintindihan. Kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga. Tanungin ko kayo ngayon, mga DDS, sa mga hindi pa nagigising na DDS na hanggang ngayon bulag, pikit, bingi pa rin kayo. Simula nung nanalo si Digong 3 to 6 months, na ubos ba ang droga, mga putang ina nyong DDS? Sabihin ninyo sa akin kung naubos ba. Hindi po droga ang naubos. Tao ang inubos niya. Tao. Doon palang budol na ang putang inang tatay ninyo. Believe na believe ako, putang ina, kada makipag-away ako dati, yung mga dilawan, si Leni Robredo, isa yan sinasabihan kong lutang. Bangag, adik, lutang yan si Leni Robredo. Sabi ko pa noon, tignan ninyo, utak lugaw. Ganyan-ganyan, mga utak na mga kakamping, rally-rally yan. Sinabihan ko yan. 3 to 6 months, ubos ang droga. Ngayon, tanungin ko ulit. 8 years na po mula nung bumaba siya. Naubos ba ang droga? Diba? Sasabihin agad, my God, wag mong subukan. My God, I hate drugs. Tapos mga kababayan, putang ina. Nung in-interview na ni Jessica Soho, si Digong, ito, magbalik tanaw lang tayo sa mga DDS na bobo. Ito, Jessica Soho. Anong spelling ng pangalan ni Jessica Soho? Double S pala. Jessica Soho Duterte. Ito ha, pakinggan ninyo.
Diretsahan kong tinanong si Mayor Duterte tungkol sa mga nila. Sabi, may mga nagtatanong ko kasi hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Mga tao po. Sino? O, kami sa media, mga tao. Yun ang tinanong. Dupaunin mo ito. Ano ito pa? Explain ho natin sa ating mga This viewers. is the drug industry of the Philippines. Hindi ko ito kaya. Puro pangalan yan. Mga DDS, kapag ako nanalo 3 to 6 months ubos ang droga. Tinanong ni Jessica Soho, may mga nagtatanong po, kailan po maubos ang droga? Sino yung mga nagtanong? Sino? Sino? Kami, mga media, kami, taong bayan. Ito. Ito ang drug industry in the Philippines. Hindi ko ito kaya. May mga pangalan, puro pangalan ito. Putang ina ninyo, di ba? Kita ninyo, mga DDS. May pangalan. Nandyan ang retired general, mayor, congressman, governor, barangay chairman, police. Andito lahat sila. Hawak na pala niya lahat ng listahan ng mga drug protector at drug lord. Bakit tumba? Samantalang yung mga pinapatumba niya, merong minor de edad, merong estudyante, merong 9 years old, merong matanda na naglalaba, nagluluto. Pero yung mga drug lord na may pangalan naman siya, hawak na niya, ba't hindi niya itinumba? Ito po ang sagot dyan, mga kababayan. Alam niyo kung bakit hindi niya itinumba? Kasi malaki po ang bigay sa kanya. At yung iba dyan, mga kaibigan niya. Ganun yun. Diba? Police. Sa mga generals. Mga generals, mayors, governors, may mga congressman dalawang isa dito, pati barangay chairman. captains. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak mo lang kasi mabigat. Kita mo? Nung Diba? Ito ang droga ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Kita mo. Ngayon mga DDS, tanungin ko kayo, kung talagang magaling si Digong, bakit hindi niya kayang ubusin ang droga? Kasi malaki po ang bigay sa kanya. Yung mga tinukhang niya na di umano adik, pusher, user, tulak, sa mga kakumpetensya yun ng mga nagbabayad sa kanya. Ganito yan mga kababayan. Bigyan ko kayo ng panibagong example. Alam nyo, sa totoo lang, ganito yan. Halimbawa ako, walang lisensya ang motor ko. Walang lisensya. Hahanap ako ng fixer sa LTO. Bayaran ko siya kahit gaano kalaki. Basta magawaan ako ng lisensya. Ganun ang ginawa ng mga drug lord kay Digong. Para lumakas ang negosyo kong droga, yung mga kakumpetensya ko sa black market, utusan ko ang presidente. Mr. President, 1 billion, ubusin mo lahat ng tao ni Tarpulano. Tumba mo. Bakit? 1 billion bigay ko sa'yo. Tumba mo. Pag lumakas ulit to President, another 1 billion. Siyempre, pinatumba mo lahat ng kakumpetensya mo sa pamamagitan ng pagbigay mo ng lagay kay Digong. Lalakas talaga ang tinda mo. Bakit? Wala ka ng kalaban pag lumakas ang tinda mo, another bigay. Ngayon, mga kababayan, nung nalaman nung kalaban, ganun pala. Mr. President, 1 billion din. Tumba mo yung tauhan ni Cordapio. 1 billion, tumba mo yung kalaban ni Cordapio. So di ngayon, nagpapatayan, maraming patay. Tumba dito, tumba doon, tumba dito, tumba doon. Pero si Digong, may kickback. Diba? Kaya napansin ninyo mga kababayan, kadalasan sa mga natumba, pusher, user, addict, nasaan ang drug lord? Diba? Nasaan ang drug lord?
Paano magkaroon ng drug lord na matumba? Yung drug lord ng number 1 na kalaban ni number 2, nagbibigay kay Digong. Ang pinatumba ni Digong, yung mga adik lang. Kasi yung poser user at yung mga adik, bukas mapapalitan. Pero yung drug lord at spender na nagbibigay ng kickback, hindi mo basta-bastang palitan yan. Bihira lang magkaroon ng drug lord. Poser user, marami. Kahit itumba mo ngayon 5, bukas mapapalitan agad yan eh. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Tapos, si drug lord number 1, ito, Mr. President, 1 billion, patayin mo lahat ng mga kakumpetensya ko. Ngayon, syempre, nalaman ng kakumpetensya, ito, Mr. President, 2 billion, tumba mo siya. Tumba mo yung mga kaanuhan niya. Syempre, si Digong naghihinayang yan kay drug lord number 1 at number 2 na ipatumba sila. Bakit? Kumikita siya dun eh. Di ba? Tapos kalauna na malaman-laman natin yung magnetic lifter pagmamay-ari ng kanyang economic advisor na may lamang droga. Akala ninyo mga diamonds lang, mga bato, mga antique, mga luxury cars ang binibiding? Pati din ang droga nagbibiding-biding yan kung sino ang protektor sa kanila. Alam niyo kung bakit hindi maubos-ubos ang droga sa ating bansa? Dahil ang nasa likod niyan, mga nasa kapangyarihan rin. Sa Bureau of Customs, bakit napakaraming smuggled na nakakalusot? Kasi sa Bureau of Customs, nabibigyan. Tapos bukod sa nabibigyan, yung Korte Suprema na nagtrabaho sa Korte, yung nagtrabaho sa City Hall, yung nagtrabaho sa ganyan, nabibigyan. Imposible. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi mawawala sa Pilipinas. Kahit nga magdala ka dito na pinakamamahaling sasakyan na wala pa sa Pilipinas, 5 piraso lang sa buong mundo, pwede mong ipalusot yan. Bigyan mo lang si Customs. Ganyan yan mga kababayan. Kaya isa yan sa rason, mga kababayan, na ang nagpapatagal kay Digong, nagpapaipit kay Digong na hindi siya makauwi sa Pilipinas. Sabi nga ni attorney, dito sa interview ni Corina, mga kababayan, dito sa interview ni Corina, yung statement ni Digong. Diba? Yun po yun, mga kababayan. Tapos may mga DDS na naman dyan, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Ang ina nyo, kung hindi totoo, ba't hindi nakauwi si Digong? Diba? Tang ina nyo, kung hindi totoo, bakit nakulong siya? Tang ina nyo, nakapakapangyarihan yan, no? Powerful yan, presidente yan, hawak niya ang korte, hawak niya ang ombudsman. Putang ina nyo mga DDS, tapos sabihin nyo hindi totoo. Bakit nakulong siya? Sige nga, paki-explain. Anong rason? Bakit nagtagal siya sa kulungan at hindi ako nakagilit ng liig? Kung wala siyang kasalanan, bakit hindi makalabas? Mga DDS, alam ko kahit bobo kayo, siguro naman may mga kamag-anak kayong matino-tino pa na may pag-iisip kahit konti. Siguro naman may mga kaibigan kayong abogado, ba't hindi nyo itry itanong? Ikaw sir, abogado ka naman sir, bakit hindi makauwi si Digong? Malamang sa malamang, may kasalanan siya. Malamang sa malamang, ginawa niya yan. Diba? Ganon yun. Queen Catherine, hello po sa iyo dyan, ma'am. At sa nagpalipad po dyan sa ating live, maraming salamat po. Diba? Yun po yun, mga kababayan.